Ang layunin sa paggawa ng kwento, ang nangyari ay hindi na dapat mangyari. Sa kwentong ito, ang respeto ay nawala at umiral ang pagmamalaki. Huwag saktan at ipahiya ang isang tao sa maraming nakakakita. Bilang sundalo, tayo ay pinahintulutan magbitbit ng baril habang naka-uniforme. Subalit, huwag paglaruan ang safety level ng baril sa harap ng iyong kaalitan bilang isang pananakot. Para sa akin, isa ito sa mga kadahilanan sa mga pangyayari. 3 sundalong Philippine Constabulary ang sangkot sa kwento. Isang may ranggong constable, constable second class at constable first class. 4 kaming nagduduty sa poblasyon ng Malangas, Zamboanga del Sur. Noong 1982, ang nasabing lugar ay may isang sinihan at nagpapalabas ito tuwing linggo. At ang nakapagwardya rito, ang aking classmate na constable at ang constable second class. Ang sinihan ay may nakadikit na isang babala, pirmado ng commanding officer na bawal pumasok ang nakabaril. Sa bandang alas 4 ng hapon, dumating ang constable first class, naka-uniforme at may bitbit na baril, gustong pumasok sa loob ng sinihan. At sinabihan siya ng constable, "Sarge, bawal pumasok ng kabaril. May utos ang commanding officer." Nagalit ang constable first class at binatukan ang constable at nagsabing, "Kahapon ka lang nagsundalo," at tumalikod. Napatras naman ang constable at hindi na nagsalita. Sa kanyang pagharap ulit, tumunog ang safety level ng kanyang Armalite. Tinakbo naman siya kaagad ng constable second class para mapigilan ang hindi dapat mangyari. Subalit, ipinutok na ang baril ng constable at tinamaan sa balikat ang constable second class. Napuruhan naman ang constable first class. Hindi naman malayo ang kinaroroonan ng aming acting first sergeant, kaya napuntahan niya kaagad ang lugar at maayos na ipasurrender ang constable. At dinala naman kaagad sa pinakamalapit na ospital ang constable second class na tinamaan sa balikat for medical attention. At dinala naman ang suspect sa dating police station ng poblasyon kung saan kami natutulog na may stockade. Ako naman ang mag-isang duty sa kanya. Paglipas ng 1 linggo, ang suspect dinala sa provincial office ng Zamboanga del Sur, Pagadian City, for proper investigation and disposition. Hanggang sa muli.